Isang magandang tanghali po sa lahat, mga minamahal ko sa Manenyo. Ito po yung lingkod, Mayor Francis Zamora. At ito po ang ating kwentuhan tuwing Lunes ng umaga. Ngunit medyo tinanghali na po tayo sapagkat bago ho tayo nakapagsimula ng ating Executive Legislative Breakfast Meeting, ay marami po tayong mga mamamayan natin na kinausap muna tungkol sa kanilang mga pangangailangan, mga hinaing. Kaya muli, nais kong palala po sa lahat. So kung meron ho kayong mga issues or concerns, nandito po ako tuwing Lunes sa ating flag raising ceremony. Bakit Lunes? Because ito yung highest possible chance na talagang nandito po ako sa City Hall because all throughout the week ay iba't ibang klaseng schedule po meron tayo. At ang karamihan po ng schedule na yan ay outside po of City Hall. So yung highest percentage na nandito ako sa City Hall will always be Monday morning. So, yan ay dahil meron tayong flag raising ceremony. Ganun pa man, minsan po meron tayong mga tungkulin ng Monday morning pa rin. No? So, please, come see me for any concerns. Ngayon, kung ito naman po ay mga basic concerns lamang gaya ng medical or financial assistance or hospital or burial assistance, hindi nyo na po kailangang lumapit sa akin. Diretso na po kayo sa ating Public Assistance Center o di kaya sa ating Mayor's Office para po rito. At meron naman pong tutulong sa inyo at nagbigay na po ako ng instruction sa kanila. So yung mga gustong lumapit about more serious concerns or major concerns, yan, talagang pwede nyo akong puntahan tuwing Lunes after the flag raising ceremony. Pero kung mga simpleng request lang naman po ay hindi nyo na po kailangan lapitan pa. Diretso na po kayo dito po sa ating Public Assistance Center o di kaya sa Mayor's Office po natin. Okay? So, kamusta po kayong lahat? Mga minamahal ko sa Manenyo, naway ang lahat ay nasa maayos sa kalagayan. Ako po ay nandito para sa ating kwentuhan tuwing Lunes. So, meron ba tayong shoutouts? Alam mo na ako. Excuse me. Sorry, bakit SK Chairperson Bonnie Manzano, good morning Mayor. Maraming salamat po sa support sa Sangguniang Kabataan ng West Krame. Of course, very welcome SK Bonnie at asahan nyo nandito ang inyong Mayor Francis Zamora, always ready to support our youth from Barangay West Krame. Lynn Dumpit, Mayor, maraming salamat po sa lahat ng tulong mo. Mapalad kami na ikaw ang ama ng San Juan. Thank you din po sa inyong pagmamahal, support at tiwala. Noli Mendoza, magandang tanghali po. Mayor Francis Zamora, yes, magandang tanghali rin, Noli. Vandolph Legaspi, God bless po, aming mahal na Mayor Francis Zamora. Kagawad, yung binanggit niyo, pinapacheck ko na yan. So, please wait for my update. Okay? Sige po. So, una sa lahat, nais kong bahagi sa inyo noong nitong nakarang linggo ay tayo po dumalo sa isang pagpupulong kasama ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito po ay kasama ang ating mga governors at vice governors ng ating bansa. Ganon din ang ating Metro Manila Mayor. So, yan po, no? Kasama natin si Pangulong Marcos sa isang pagpupulong. Yan po ay ginanap sa Conrad Hotel. At yan, nandiyan po ang ating Metro Manila Mayors. Yan, kasama natin si Secretary John Vic Remulla ng DLG. Of course, kanina, selfie with our dear President Ferdinand R. Marcos Jr. At gaya ng kanakwento ko na parating tuwan-tuwa si PBBM pag nagsiselfie po tayo sa pagkasabi niya. Si Mayor Francis lang ang kaya mag-selfie ng ganyan. Kasi siya ang merong pinakamahabang braso sa lahat ng mayors, ganun din, mga governors, vice governors, kahit mga senador, congressman, walang haba pa sa braso ni Mayor Francis Zamora. So kita mo yung angulo parating mataas at kitang-kita ang lahat sa ating mga 0.5 selfies. So of course, yan ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang ating mga kapwa mayors sa Metro Manila, Secretary John Vic Remulla, nandiyan po. So, yan po ay ang aming naging pagpupulong. Yan, si Governor Vilma Santos po ay nakasama rin natin. At ito, kwento ko po sa inyo, nakakatuwa po ito. Nakita po kami ni Governor Vilma, alam mo sabi niya sa akin, Mayor, nung panahon ng pandemic, sinusundan ko ang San Juan. Ang galing-galing ng inyong pandemic response, lalong-lalo ng inyong vaccination program. So, yan, galing yan mismo kay Governor Vilma Santos ng lalawigan ng Batangas. At syempre, tinanong ko po siya, Gov, okay lang po ba sa inyo tayo pumirma ng isang sisterhood agreement? At agad naman po siyang nagsabi ng yes. Sabi niya, let's do that. So excited po ako na maging ganap na nating kapatid ang lalawigan ng Batangas. So we will formally communicate with Governor Vilma Santos for this.
and we will set this as soon as possible. So yan. Yan po ang maganda kapag nag-attend tayo ng mga ganitong pagpupulong. Marami po tayong mga nakikilala, nakakausap, at lumalaki po yung network natin. So yan po si Governor Sol Aragones ng lalawigan ng Laguna, kasama siyempre si Governor Helen Tan ng lalawigan po ng Quezon. At maraming mga governors po nandiyan. Si Governor Nina Henares ng lalawigan ng Rizal, nandiyan din po. Many governors and vice governors present, and of course, our fellow Metro Manila mayors. Okay, after that, ay nag-host naman po tayo that same day, no? Ngunit sa gabi, nag-host naman po tayo ng pagpupulang ng Metro Manila Council. So, ang Metro Manila Council po ay binubuo ng 17 mayors ng Metro Manila. Of course, kasama natin dyan si MMDA Chairman Don Artes at ang head po ng Vice Mayors League of the Philippines, NCR. At yan nga po ang ating Vice Mayor Angelo Kawili. So bagong halal lang si Vice Mayor AAA Angelo Kawili bilang presidente po ng Vice Mayors League of the Philippines for the National Capital Region. So siya po ay bahagi na ng Metro Manila Council. So yan po ang ating pagpupulong. So bakit mahalaga po na nagpupulong po ang Metro Manila Council? Sapagkat tayo po ang policy making body ng MMDA. So para ho makapag sagawa ang MMDA ng mga proyekto at programa, kinakailangan po ay pinapasaya ng Metro Manila Council at tayo po ang presidente niyan. So, ganyan po kahalaga ang ating tungkulin bilang presidente ng Metro Manila Council. At yan, siyempre yung ating makabagong San Juan Francis Zamora World Balance Customized Rubber Shoes ay hinandog din po natin sa mga kapwa mayors natin ng Metro Manila. So, yan po naging pagpupulong natin. Next ay tayo po ay nag-attend ng 8th Ortigas Art Festival. Yan po ay sinagawa noong nakarang araw. So from July 10 to 24 ay bukas po ang 8th Ortigas Art Festival. Dito po yan madadalaw sa Green Hills Mall, ang ating napakaganda at bagong mall dito po sa Green Hills, sa lungsod ng San Juan. Kompletong-kompleto po ang mall na yan. Kung gusto nyo kumain, gusto nyo mag-shopping, gusto nyo ng iba't ibang services, activities, ay nandiyan po ang GH Mall. Dalawin nyo po. At of course, nandiyan po matatagpuan ngayon ang 8th Ortigas Art Festival. Ang paglulunsad po niyan ay kasabay po ng 94th anniversary ng Ortigas Land. So yan, kasama po natin ang heads ng Ortigas Land, of course, the Ortigas family, ang mga officers po niya, Councilor Angelo De Leon ng Pasig City, at si Councilor Joan Saginsin po ng Angono Rizal ay kasama rin po natin. So please visit the 8th Ortigas Art Festival dito po sa Green Hills Mall. Libre po yan, no? Wala po kayong kailangang bayaran. So maraming mga artwork po kayong makikita, maraming iba't ibang mga exhibits po ang libre na pwede nyong madalaw. So please visit them soon. Next, ako'y lubos na magpapasalamat sa aking anak at special assistant to the mayor na si Rocco Zamora sapagkat sa tulong po niya ay nakakaalap po ng pondo ang ating San Juan Medical Center para po sa mga panibagong ulitin ko po. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa aking anak at special assistant to the mayor na si Rocco Zamora sapagkat sa tulong po niya ay maghahandog po ng pondo ang Rotary Club of Mandaluyong sa San Juan Medical Center para po makabili ng mga bagong medical equipment. So we will finalize this soon. So sila po ay pinagpulong ko na ho. Si Rocco, yan si Rocco. Kasama niya si Dr. General Joseph Acosta, ang ating medical director ng SGMC. At kasama rin po niya si Ginoong Roger Cruz. Yan po siya, no? Siya po ay isa sa mga matataas na officers po ng Rotary Club of Mandaluyong. At ang kanyang anak po na si Diego ay kaibigan ni Rocco. Yan si Diego, no? So, isang halimbawa na ang ating special assistant to the mayor ay merong naitulong po sa atin sa pamamagitan ng pondo para po makabili ang San Juan Medical Center ng bagong mga equipment. In fact, it will be a donation from the Rotary Club of Mandaluyong. So, yung equipment ang Rotary Club pong bibili
at i-donate po sa atin yan. Dito po sa City Government of San Juan, specifically dito po sa San Juan Medical Center. So meaning we don't have to buy it physically dahil meron ng bibili para sa atin. So tsaka ko po sasabihin sa inyo kung anong final inventory of equipment nito. They're finalizing it, but definitely this is good to go already. Okay? So good job, Rocco. Congratulations. Sipag-sipag mo talaga. At tunay kang maasahan. And of course, the Rotary Club of Mandaluyong, maraming salamat sa inyo. To Roger Cruz and to Diego Cruz and to all the members of Rotary Club of Mandaluyong, thank you very much. And looking forward to more tie-ups and partnerships with you. Okay? So next, nagsagawa rin po tayo ng SPES at the PAC payout. Ang SPES po ay ang ating special program for the employment of students. So yan, nagkaroon tayo ng payout ng isang araw at kasabay po niyan ang ating Public Assistance Center payout. So ang SPES po ay isang programa kung saan yung mga kabataan po natin ay nakakapagtrabaho dito po sa City Hall at kumikita po sila habang sila ay mga mag-aaral. So napakarami natin naging SPES beneficiaries na. At yun naman po ang ating Public Assistance Center payout. So meron po tayong weekly payout ng mga lumalapit sa ating Public Assistance Center at kami po ay dumadalo niyan. So, muli kasama ko si Rocco, kasama ko po si Kong Bel Zamora, si Vice Mayor Angelo Cuili at mga konsel po natin sa payout nito. So, sa lahat ng SPES beneficiaries at siyempre sa lahat ng PAC beneficiaries na ay makatulong po ang suportang ito mula sa pamanang lungsod sa inyo at sa inyong mga pamilya. Okay, so next, kahapon actually, ang aking special assistant to the mayor na si Rocco ay dumalo po sa dalawang activities para sa akin. Ang una po ay ang basketball tournament ng SK ng Barangay Batis. Kung saan na yan, pumasok yung tira na yan ni Rocco. Nakita ko yung video na yan. Kita mo, ang ganda ng release niya. Ang ganda ng form ni Rocco. Mas shooter siya sa akin eh. Alam mo, si Rocco ngayon ay kasalukuyang naglalaro po sa De La Salle University. Bagay siya ng De La Salle Green Archers. At kahapon nga po ay nagkaroon sila ng laban kontra sa UP sa Phil Oil Preseason Cup. Bagamat natalo po ang De La Salle University sa UP. Of course, kami po ni Rocco ay talagang forever green. Talagang Lasal po kami. At buong buhay po namin sa Lasal po kami nag-aral. But ako po, 1.5 years of my life, ako po ay nag-aral din sa UP. Kung saan tayo nagtapos ng Masters in Public Administration. At tayo po ay nag-aral dito from 2005 to 2006. So yan po, no? Yan si Rocco, kasama ni Vice Mayor Angelo Cuili, kasama ni Councilor Irving Vihandre, Councilor Ryan Llanos D., at si Councilor James Yap ay humabol din dyan. Nakita ko. No? And of course, kasama ang ating mga barangay at SK officials. So, again, to all the champions, yung mga magiging champion sa inyong SK Basketball League, kayo po itatanggap ng 5,000 pesos. So, good luck po sa inyo at asahan niyo po na ang inyong pamahalang lungsod ay parating nandito upang sumuporta at tumulong sa inyo. Ang gaganda nga ng mga basketball courts natin. Alam niyo dati, bago na makabagong San Juan, diba? Hindi naman ganyan ang ating mga basketball courts. Hindi naman po kahoy ang sahig ng mga basketball court natin. Pero ngayon, sa ilalim ng ating makabagong San Juan, mga makabago, moderno, at magaganda ang ating mga pasilidad. Pagkatapos po niyan, ay tumungo naman po si Rocco, ganun din si Vice Mayor Angelo, kasama si Kong Bel at ang ating mga councilors sa Pinaglabanan Shrine para naman po sa Rescue Olympics na isinagawa po ng ating City Disasters Reduction Management Office. At ito po, no, napakahalaga ng ating Barangay Rescue Olympics sapagkat buhay po ng tao nakasalalay dito. Kung kaya't dapat talaga ay matutunan nila ang mga kaalaman patungkol sa tamang pagresponde at yan po, no, nandiyan naka-display yung mga rescue equipment natin, and more importantly really yung skills and knowledge on how to respond to different emergency situations gaya ng sunog, di kaya lindol, baha, aksidente, no? So iba-ibang mga pagsubok yan na maaaring harapin natin sa mga darating na panahon. Dapat talaga handa po tayo. So yan, napakaraming sumali po. So thank you very much and congratulations for a job well done. At sa lahat po na nagwagi, congratulations sa inyo.
magkita-kita po tayo soon sa awarding ceremonies. Okay? Next, nag-ikot din po kami ni Rocco sa iba't ibang departamento dito po sa ground floor ng City Hall. Minsan ho kaming dumalaw sa third and second floor. Last week po ay ground floor. So next visit namin sa lower ground na. So sa lahat ng taga-lower ground, makita-kita po tayo soon. Hindi lang natin kaya sabay-sabay because actually it takes a lot of time. No? Per office po kasi talagang kukwentuhan, nangangamusta, picture-picture. No? So masaya po. No? Lahat na napuntahan natin kita. Oh, yun, si ate, oh, naka-red, oh, naka-smile talaga. Enjoy na enjoy po sila sa ating pagdalaw. At yun naman pong gusto natin dito po sa City Hall na meron tayong very conducive working environment na masaya pong lahat. Always ready to help our people. We want everyone to be energized all the time, na talagang nakangiti sa pagtulong sa ating mga mamamayan. So, ang ating pag-ikot po ay isang paraan, una-una, upang magpasalamat sa ating mga kawani sapagkat sa tulong po nila ay naitaguyod natin itong makabagong San Juan administration natin. At parating ko sinasabi, makabagong San Juan is not just Mayor Francis Zamora. It is the entire city government. It is our entire population, our entire city. No? Tayo to lahat magkakasama sapagkat tayo po ay nakilala na bilang isang progresibong lungsod. At ito nga po ang makabagong San Juan na talagang sinasabuhay po natin. From 2019 up to present, ito po ang ating makabagong San Juan. And of course, in 3 years, we will be leaving a makabagong San Juan legacy behind for the people of San Juan to enjoy and experience. And of course, pati yung mga next generations po natin ng San Juaneños. So, Grace Refe, Mayor Francis Zamora, maraming salamat una sa tulong niyo po with Chinito Rocco. Si Chinito. Ay, nako, sino mas pogi? Si Mayor si Rocco? Sino? Si Chinito Rocco. Yan. Para sa aking anak, nung nakarang hospital ang anak kong babae, salamat din po sa SPES program para sa aking panganay. Nagamit niya ito ngayong grade 12. Siya nabili niya ang mga needs niya. Siyempre, happy din kami parents with Kapak Junior. Salamat dahil may katulad niyo po. Again, thank you so much, Chinito Rocco Zamora. Nako, thank you, Grace, sa iyong mensahe. Alam niyo si Rocco, sa totoo lang, no? Binabalansin niya po ang pagiging mag-aaral. No? Siya ay kasalukuyang nasa De La Salle University, currently taking up political science. So he is a college student. At the same time, he is an athlete. Bahagi siya ng De La Salle Green Archers. At siyempre, meron siyang tungkulin bilang special assistant to the mayor. So sabay-sabay po niyang ginagawa yan. No? So binabalanse niya ang pag-aaral, paglalaro ng basketball, at paglilingkod sa ating lungsod ng San Juan sa pamamagitan ng pagiging special assistant to the mayor. So natutuwa po ako sapagkat talagang bukal sa kanyang kalooban ang tumulong sa ating lungsod at tumulong sa kanyang ama, ang inyong lingkod, Mayor Francis Zamora. At bagamat murang edad pa lamang siya, no, ay kita na natin na meron siyang puso talaga na tumulong sa kanyang maliit na paraan. So, thank you very much, Rocco. I'm so proud of you. Keep up the good work. At alam ko marami kang natutulungan. Bagamat ikaw ay kasalukuyang mag-aaral, ay nandiyan ka na upang tumulong sa ating lungsod. So, thank you very much. A proud father here. Good job. Okay, so next, reminder, this Thursday po, meron po tayong mega job fair dito po sa San Juan City Hall from 8 a.m. to 3 p.m. Magdala lamang ng inyong ID, ballpen, maraming copy ng resume, CV o biodata at mag-apply at posibleng ma-hire on the spot. So please, gamitin natin ang pagkakataong ito, mag-apply po tayo ng trabaho. Alam nyo kadalasan, no? Ang hinahanap talaga sa akin ay trabaho. So ito po ang pagkakataon makapag-apply. Marami hong mga negosyo ang pupunta rito para sa job fair natin. So please come and visit the job fair and apply. So talagang dapat masigasig po tayo. Alam nyo, may kukwento po ko sa inyo. No? Ang aking anak na si Amanda, nagtapos po siya mula sa De La Salle University last year. Siya po ay nagtapos ng marketing. Pagkatapos po niyan, siya ay nag-aral po sa UCLA. So ito po yung University of California, Los Angeles, kung saan siya po ay nagtapos ng isang
programa in finance. At recently ay nagtapos po siya ng Masters in Marketing Intelligence sa Fordham University sa New York naman. No? At bagamat siya po ay nakapagtapos sa 3 kolehiyo, ay kahit siya talagang nahihirapan maghanap ng trabaho. So sabi ko sa aking anak, huwag kang mag-alala, manatili ka lang maging masigasig, hindi pwedeng mag-give up tayo. Kailangan talagang extra effort all the time, don't give up, just keep on pushing hard. So ako, as a father, that's what I tell my daughter. So yun din po ang gusto kong sabihin sa inyo. Kung kayo po ay nag-apply ng trabaho, minsan di po tayo natatanggap, huwag po tayong madi-discourage, huwag tayong madi-demoralize. Diba? Talagang sipag at tiyaga lang yan. Ako, alam niyo naman ang kwento ng buhay ko. Bago po ako naging mayor, minsan po tayo natalo. At hindi ko po kinakahiya yan. In fact, pinagmamalaki ko yan sapagkat sa pagkatalong yan, doon ko nasubukan ang sarili ko. Doon ko nasubukan kung gaano ako kasigasig, doon ko nasubukan kung gaano katibay ang dibdib ko. At bagamat malungkot ang ating 2016, kita nyo naman ang 2019 hanggang ngayon, ay nandito po kayo, nagtiwala sa akin, ginawa niyo po akong mayor ng Luzon ng San Juan, binigyan niyo po akong pagkakataon maglingkod sa ating mga mamamayan, at ito na po ang ating makabagong San Juan. So, again, don't ever give up. No? There will be times that we will be discouraged, we will get demoralized, but no, let us not let that bother us. Kailangan, kumbaga, anumang pagsubok nating hinaharap, anumang obstacles na nandyan, always stay strong, stay determined. Okay? Alam niyo, yung determination, perseverance, resiliency, yan ang mga talagang dapat bit-bit natin parate. Sapagkat minsan, hindi naman lahat ng pagkakataon ay masaya tayo. Minsan may mga pagsubok tayong hinaharap. Ngunit yan po ang susukat sa ating pagkatao. Tayo ba'y susuko o tayo ba'y babangon at lalaban muli? Diba? Yan ang kwento ni Mayor Francis Zamora. Okay? So next, please follow my YouTube channel. In fact, please subscribe to @Francis Zamora Official. So marami ho kayong content na mapapanood po dyan. Tuloy-tuloy po ang pag-upload natin ng mga content sa ating sa ating YouTube channel. So tuloy-tuloy po ang pag-upload natin ng content sa ating YouTube channel. Please subscribe to it. At puwera dyan ay nandiyan pa rin po, of course, ang ating iba't ibang social media platforms, ang Facebook, Instagram, TikTok, ang X, and of course now ang ating YouTube channel. So please subscribe at muli, nais kong paalala sa inyo na ang ating social media platforms ay pagkakataon upang mapaabot niyo po sa akin ang inyong mga problema, mga hinaing, mga bagay na gusto nyong malaman ko. May kukwento po ko sa inyo. Kahapon, nung ako po ay nagbabasa ng mga comments sa Facebook, meron po akong nakita isang comment dito. At yun nga, meron siyang concern. So sabi ko sa kanya, please see me tomorrow, which is today. No? So kanina nga po ay nakapag-usap kami, kasama po niya ang kanyang pamilya, nabanggit niya po ang lahat ng mga concerns niya sa akin at pinakinggan ko po siya at nabigyan po natin ng solusyon ng kanyang mga problema. So, huwag ko kayo mag-alala. For any concerns, you can always reach me. Kung di man ako makareply sa inyo sa text dahil halos 1,000 po araw-araw ang mensahe na tatanggap ko. Alam niyo naman po yan. So, please just coordinate with my office. Meron tayong Mayor's Office Hotline, 137-135. At ang ating cellphone number, what is our hotline number? Sige, paki-flash please ang ating Mayor's Office hotline number. So, tawagan niyo na po ang ating hotline number or i-text. Meron po tayong team na sasagot po sa inyo. Nandiyan na ba ang ating hotline number? Sige, they are inputting it. No? It will be flashed very soon. So, feel free to just coordinate with my office. Or you can also go directly here sa 4th floor ng San Juan City Hall sa Mayor's Office. Ngayon, kung ito naman po ay mga request for financial, medical, or burial assistance, ay pwede naman po kayo pumunta sa Public Assistance Center natin. So ito po,
Itong ating hotline number, 0956-529-7286 o di kaya yung 137135 local 114. So, wag kayong mahiya, no? Kung meron kayong gustong paabot sa akin, just message this hotline number. Wag kayong matakot kung meron kayong gustong sabihin, isumbong. Kung meron mga kalokohan na nangyayari sa inyong mga lugar, sa iba't ibang tanggapan, maaari ng City Hall o di kaya sa barangay, sabihin niyo po ako at asahan niyo pong action na natin yan. Kung natatakot po kayo, huwag kayong mag-alala. We will not divulge your identity. But of course, kailangan nating suriin mabuti ang lahat ng mga sumbong. Kasi minsan, may ibang tao po na gumagawa lamang ng intriga. So we also have to filter yung reports na dumarating po sa amin. And rest assured, ako naman po, I will always be very fair. So maglalaan po tayo ng oras para pakinggan ng mga yan at aksyonan ng tama. Kanina nga po, halos 1 oras po kami nag-usap ng pamilya na merong hinaing at kami naman po ay nakapag-usap ng mabuti, pinakinggan ko po siya at na-aksyonan naman po natin ang kanyang mga pangangailangan. So please, just always feel free to reach out to me. Alam niyo naman po ako, kilala niyo po ang aking pagkatao. No? Alam niyo naman po na ako po ay nakikinig at naglalaan ng oras po para tulungan kayo. So, kung hindi ko lang talaga agad-agad ma-replyan ang inyong mga message, yan po dahil napakarami ho natin ginagawa talaga. Itong Facebook Live natin ngayon, which is about 20 to 25 minutes already, pagtingin ko sa phone ko, another additional, 30 messages na po siguro. Possibly 50 messages in that span of time. So, just imagine yung pasok ng messages ko araw-araw. So, hindi ko na ho talaga yan nababasa sabay-sabay. So, please just coordinate with my office para po sa mas mabilis na aksyon. So, muli, maraming salamat po sa inyo lahat sa inyong pagpapanood nating Facebook Live. Ito po ang ating Monday mornings kwentuhan at gagawin natin to regularly, except of course kung meron ng conflict sa schedule, minsan kasi nagkakasabay po with other official taskings, kung kaya't hindi ho natin siya magawa regularly Mondays 11 a.m. all the time. But as much as we can, of course, we will stick to our Monday morning 11 a.m. schedule. So bago po tayo magtapos, magpapasalamat po ako sa inyo lahat, sa inyong pagpapanood natin Facebook Live. Makita-kita po tayo sa mga susunod nating kwentuhan and of course, sa mga susunod nating activities in the city of San Juan. Maraming salamat. Mabuhay po ang makabagong San Juan. Mabuhay po ang bawat pamilyang San Juan.